As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Narcaranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Muli niyang ipinagkaloob, ipinahiram ang buhay na ating taglay ngayon. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Binabati po natin ang ating mga kaibigang sumusubaybay sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kayo man po ay nakikinig sa Transistor Radio o kaya ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page at YouTube channel. Welcome po sa atin pong himpilan at sa ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasimula natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis at ngayon ay nasa kabanatang 4 na po tayo. Talatang 1 hanggang 23 ang ating babasahin at sinusundan natin ang pagtupad, paggawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng lahi ni Abraham hanggang sa kay Joseph sa pagkakataong ito. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang aking mga talatang babasahin. Isang araw, may nagawa ang taga-serve ng wine at ang head ng mga panadero na hindi nagustuhan ng hari ng Egypt. Nagalit ang hari sa dalawang officials na ito at kinulong sila sa bahay ng kapitan ng mga guard kung saan nakakulong din si Joseph. Matagal silang nakulong doon at si Joseph ang inassign ng kapitan para mag-serve sa kanila. Isang gabi sa kulungan, nanaginip yung taga-serve ng wine at yung head ng mga panadero. At may kanya-kanyang meaning yung panaginip nila. Nung umaga na, nagpunta si Joseph sa kanila. Napansin niyang mukha silang problemado. Tinanong niya sila, "Bakit parang ang lungkot-lungkot niyo ngayon?" Sumagot sila, "Pareho kasi kaming nanaginip at wala man lang makapag-explain kung ano ang ibig sabihin nun." Sabi ni Joseph, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahang mag-explain ng panaginip. Kwento niyo sa akin yung panaginip niyo." Sabi nung nagsiserve ng wine,
Nanaginip ako, meron daw puno ng ubas sa harap ko. May 3 sangayon, kakatubo pa lang ng mga dahon. Namulaklak agad yung puno, tapos nahinog na yung mga ubas. Hawak ko yung baso ng hari, tapos pinitas ko yung mga ubas. Piniga ko yon sa baso at inabot sa kanya. Sabi ni Joseph, ito yung meaning ng panaginip mo. Yung 3 sanga, ibig sabihin nun 3 araw. At sa loob ng 3 araw, palalayain ka ng hari, patatawarin ka at ibabalik sa dati mong posisyon. Ikaw na ulit ang magsaserve ng inumin ng hari, gaya ng ginagawa mo dati. Pero pag nakalaya ka na, huwag mo akong kalimutan at sana mabanggit mo ako sa hari para makalabas na ako dito. Kasi kinuha lang ako sa lugar ng mga Hebrew, tapos kinulong ako dito kahit wala akong kasalanan. Nung marinig ng head ng mga panadero na maganda yung interpretation ng panaginip sa nagsiserve ng wine, sabi niya kay Joseph, nanaginip din ako. May 3 basket daw ng tinapay na patong-patong sa ulo ko. Yung basket sa pinakataas, may iba't ibang pagkaing nakabake para sa hari, pero kinakain nyo ng mga ibon. Sabi ni Joseph, ito yung meaning ng panaginip mo. Yung 3 basket, ibig sabihin nun 3 araw. Sa loob ng 3 araw, palalayain ka ng hari. Pero papupugutan ka niya ng ulo. Tapos isasabit yung katawan mo sa poste at kakainin nyo ng mga ibon. After 3 days, nag-birthday ang hari at naghanda siya ng malaking celebration para sa lahat ng officials niya. Pinalayan niya yung nagsaserve ng wine at yung head ng mga panadero at dinala sila sa harap ng mga officials niya. Binalik niya sa posisyon yung nagsaserve ng wine at pinugutan ng ulo ang panadero. Nangyari nga ang lahat ng sinabi ni Joseph. Pero nakalimutan ang nagsaserve ng wine si Joseph, ni hindi man lang ito sumagi sa isip niya. Pag-asa at mga pangarap. Kaibigan, naranasan mo na bang magkaroon ng sobrang taas ng pag-asa na sinundan ng isang mabilis na nakapanlulumong pagkabigo? Marahil ay umaasa ka sa isang promosyon sa trabaho na napunta sa iba, o ang iyong proposal para sa isang magandang proyekto ay tinanggihan. Karamihan sa atin ay mayroong ganyang karanasan. Kaya maaaring maging madali na makarelate tayo sa kwento ni Joseph. Si Joseph ay maling pinagbintangan ng pagtatangkang pang-aabuso sa asawa ng kanyang among si Potiphar at siya ay ipinakulong. Ngunit sa bilangguan, sa halip na magalit at maghimagsik, siya ay naging kapakipakinabang at siya ay napaganda ang kalagayan. Kinilala ng warden ang mga kakayahan ni Joseph at binigyan siya ng maraming responsibilidad sangayon sa Genesis 39:22 and 23. Nagsimula ang Genesis 40 sa linyang pagkalipas ng ilang panahon. Hindi natin alam kung gaano katagal si Joseph sa bilangguan, ngunit ang kanyang kabuuang panahon ng pagkaalipin at pagkakakulong ay umaabot ng 13 taon. Kung paanong sina Abraham at Sarah ay naghintay ng mga taon para sa isang bata, si Joseph ay kailangang maghintay ng mga taon upang makita kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham sa pamamagitan niya. Sa bilangguan, nakilala ni Joseph ang dating mga katiwala ng kopa o butler at panadero ni Faraon. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng mga panaginip na bumagabag sa kanila. Ang interpretasyon ng panaginip ay isang komplikadong proseso sa sinaunang panahon. Alam ni Joseph ang ganong kalagayan, kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba sa Diyos ang mga interpretation? Sabihin mo sa akin ang iyong mga panaginip. Sa pamamagitan ng bigay ng Diyos na kakayahan, binigyang kahulugan ni Joseph ang mga panaginip ng 2 lalaki. Kinonfirm niya na ang katiwala ng kopa, yung butler, ay ibabalik sa kanyang posisyon habang ang panadero, yung baker, ay papupugutan ng ulo sa talatang 13 at 18. Puno ng tensyon ang kwento.
At sa wakas ay nakahanap na si Joseph ng paraan para makaalis sa kanyang buhay sa bilangguan. Nakiusap siya sa katiwala ng kopa na alalahanin siya at ipakita sa kanya ang kagandahang loob sa pagbanggit sa kanya sa Faraon at ilabas sa kulungang iyon. Sangayon sa talatang 14, alalahanin mo ako at ipakita mo sa akin ang kagandahang loob. Banggitin mo ako sa Faraon at ilabas mo ako sa kulungang ito. Yun ang kanyang pakiusap doon sa katiwala ng kopa ng Faraon. Ngunit ang talata ay nagtatapos sa isang nauupos na pag-asa, kawalan ng pag-asa. Sa talatang 20, ang punong katiwala ng kopa, gayon paman, ay hindi naalaala si Joseph. Nakalimutan ng katiwala ng kopa si Joseph. Maiisip natin ang matinding pagkabigo habang naghihintay si Joseph araw-araw sa pagpapalaya. Ngunit ang pagdurusa ni Joseph ay magiging isang pagpapala, hindi lamang para sa Ehipto, kundi para din sa pagliligtas ng maraming buhay sa susunod na mga taon, kasama ng kanyang pamilya, sangayon sa Henesis Kabanatang 50, talatang 20. Kaibigan, mabilis na nawawalan tayo ng pag-asa kapag hindi natin nakikitang nangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Ngunit sa likod pala ng mga iyon ay maingat na inihahanay ng Diyos ang mga pangyayari at karanasan upang maisakatuparan ang kanyang plano para sa atin. Kailangan lang nating maging matiyaga sa paghihintay. Sa mga awit, Kabanatang 130, talatang 5, sinabi ni Haring David, Panginoon, ako'y naghihintay sa iyo at umaasa sa inyong mga salita. Kaibigan, naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan dadalhin niya tayo sa lugar na kanyang ipinangako na walang hanggang makakasama ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, naranasan mo na ba na ang mga pagkakataon ay biglang parang nagsarang pinto at nakakawala ng pag-asa? Nakita mo na ba ang Diyos na gumamit ng nakakadismayang sagot sa parang negatibong paraan? Ano ang iyong naging reaksyon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page and YouTube channel, gamitin nyo po ang ating comment section upang ipaabot sa atin ang inyo pong mga reflection at mga paglilinaw. At sa ating pagpapatuloy, nais kong pakinggan natin ang isang makalangit na awitin na inawit ni Mary May Angeles, Tumingin Ka sa Langit. Sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa Kanya. Siya ang tanging buhay mo. Ang puso niya'y para sa'yo. Sa langit, pagkat naroon ang pag-asa.
buhay ay sadyang ganyan. Marami ang kabiguan, ngunit nananaig pa rin kung si Jesus ang susundin. Sarili wag aasahan, pagkat walang magagawa. Ang kaniyang awat habag ang sa ating mag-aadiyan. Tumingin ka sa langit, pagkat naroon ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat naroon ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya'y malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya'y malapit na. Maraming salamat, Mary May, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong ipinagkaloob sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At kaibigan, tayo ay dadako sa ating panalangin. Sa pagkakataong ito, nais kong makasama ka sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Mapagpala naming Ama, dakilang Diyos, salamat sa lahat mga aral na natutunan namin sa aklat ng Henesis. Salamat na ang kwento ng mga pagkabigo ni Joseph ay nagtatapos sa malalaking pagpapala. O Banal na Espiritu, bigyan mo po kami ng lakas ng pananampalataya na magtiwala sa gitna ng aming mga sariling pagkabigo. Panginoon, sa oras na ito, akin po muling inilalapit sa inyo ang mga kahilingan ng aming mga kaibigang nakikinig. Ang ilan po sa kanila ay may mga karamdaman. Ang ilan po ay may mga mahal sa buhay na nasa banig ng paghihirap. Akin pong ipinapakiusap na kayo ang sumama sa kanila. Hipuin ang mga may hinang katawan ng ito upang magkaroon sila ng kagalingan. Ang ilan po ay may mga suliranin sa kanila pong pamilya, mga relasyon na nasisira o sinisira ng kaaway. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na kayo po ang laging mamagitan. Kayo po ang maging sandalan ng aming mga kaibigang ito na nasa ganitong mga kalagayan. At akin pong hinihiling ang inyong pag-iingat sa amin sa buong maghapong ito. Ilayo niyo po kami sa anumang aksidente at mga kapahamakan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat muli kaibigan sa inyo pong pagsubaybay at para sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan. Nais ko pong i-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero. Ang atin pong numero ay 0917 1742 777. 0917 1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page and YouTube channel, inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers. At kung mayroon po kayong mga paglilinaw at mga katanungan, mga prayer request, patuloy po rin nating tinatanggap dyan sa mga numero. Pwede nyong ipadala at dito naman po sa ating comment section sa atin pong Facebook page at YouTube channel. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong sumabaybay sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.